Oh, Sorry po. okay. Pakiulit nga yung sinabi mo, kaya i-translate ko na Tagalog para maintindihan ng lahat. Sige. Kung tinuod pa nga nag-ingon ko nga ako'y Diyos, dito na ako maabot sa punto nga may ani ko. Na 23 years old pa man ko. Kung totoo na sinabi mo na ikaw ang Diyos, hindi ka na sana umabot sa ganitong punto na naging na 23 years old ka pa. Hindi, sir. At saka, Hindi- Mr. hindi Chair, ako. umabot si Yesu Cristo ng 33. May isang dekada pa kayo. Anyway, Mr. Chair, Yes. kung maaari, Senyor Aguila, magdala po kayo ng impormasyon bukas or kung kailan ischedule ng chair ang hearing ulit tungkol sa registered deaths. Ma'am, pwede po tanungin natin yung mga bata dito sa sa likuran. Sino po yung nasa likuran na tinutukoy nyo? Hindi ko alam kung anong pangalan. May dalawang bata dito. Parang gustong Bata yan na Oo. taga-kapihan. Dala ninyo yan? Dala ninyo? Isa po silang mga witnesses kasi yung isa na-release dati po sa hinihingi namin na habeas corpus at isa din lumayas sa sabi ko po nandoon sa kamay ng LGU at saka DSWD. Mr. Chair, sa pagkaalam ko po, yung original na 8 tumakas, pinakasuhan ng Socorro Bayanihan Services ng kanilang mga magulang na nasa kanila pa sa kapihan para mabawi yung mga bata. At yung isa nga po ay naibalik sa kanilang magulang at yung 7 natira ay talagang humiling ng saklolo na manatiling malaya at nananawagan sa kanilang mga kababata na nasa kapihan pa na tumakas din dahil wala daw silang kinabukasan doon. Kung bibigyan daan ng chair yung pagsasalita ng 2 pang bata, nagtitiwala naman ako na itatayo pa rin sa prinsipyo ng best interest of the child at idadaan sa tamang proseso sa kamay ng DSWD na hindi lang ihaharap ng ganyan-ganyan lang ni na Senyor Aguila sila sa komite. Mr. Chair, I think Mr. Chair, Go ahead, Senator Tolentino. I agree with Senator Ontiveros that there should be a process concerning this. Kababasa ko lang itong letter coming from the Office of the Secretary ng DSWD. So there should be a process that it should likewise involve the Secretary of this committee to really ferret the credibility and the veracity of the statements to be given by the children coming from the anong pangalan? Bayanihan. So there has got to be a process for this, Mr. Chairman. Well, in the interest of fairness, no? As the chair, ako gusto ko talaga lahat magbigyan dito. Kung po pwede lang, pero yun nga, we are napipigilan tayo dahil may batas na nagsasabi na kailangan ipaprocess. Meron bang DSWD dito? Ano, kaya nyo i-process ng mabilisan bago natin i-present kung gusto talaga nang i-present? Mr. Chair, if I may, Mr. Chair, Yes, yung isang bata ay na-release po due to isang prosesyo ng batas sa through habeas corpus. yes, iba yung sinasabi mo na process yun ng korte. Ito, process ito ng DSWD, according to law, na kailangang sundin para maprotektahan yung kanilang rights. So, yung sabi mo na legal process, wala problema yun. Decided yun ng korte. Hindi namin kayo hinahabol. Balik ninyo yung mga bata doon sa kuwan dahil may desisyon ng korte na ibalik sa mga parents. So, wala kami problema doon. Ang amin lang, kung gusto niyo i-present yan, ako as a chairman, gusto kong pagbigyan rin kayo dahil baka sabihin niyo, bias ako dito sa mga nag-akusar, kayo nagdidipisa sa sarili niyo, hindi ko kayo pagbigyan. Gusto ko sana i-process. Kaya nga tinatanong ko yung DSWD kung... Asek-dumlaw. Kaya niyo ba? Kaya? Dalawa yan, dalawa. 30 minutes. Dalawa po sila. Dalawa. Okay, procedure po dyan Kasi ng parang DSWD.
inisip namin parang yung lang paratang sa amin yun ang palagi nagsasalita. We understand that. Well, naintindihan namin yan. Yan yung tanong na nagpasimuno nitong investigasyon ng aming mga resolusyon. Nung tumakas yung mga bata, kinupkop ni na Mayor at ng MSWDO, nauna ng inaksyonan ng NBI, ng IACAT, and then nakapag-imbestiga tayo dito ngayon. So Mr. Chair, itatanong ko ulit, itatanong ko kina J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, ganon din kay Janet Ahok, at kay Karen Sanico. Yung isa sa pinakatanong ng investigasyong ito, may child marriage ba sa kapihan? Kasi meron po tayong di kukulang sa 4 na mga witnesses nag-a-attest dito sa child marriages sa kapihan. Kasama na po yung isang actual party to the marriage, si Elias Jane. Meron din po tayo, at ipinakita ko kanina, Mr. Chair, sa opening statement, isang official document na ang pamagat ay Family Planning Certificate, kung saan yung minor, 15 dun sa form, ay indicated na married ang civil status. At kayo po, Mr. Kilario, kayo po, Senyor Aguila, ang presidente ng SBSI on official record. Meron pa ngang hindi tayo napag-usapan, Mr. Chair, Senyor Aguila, na pinapa-family planning pa talaga yung mga menor de edad na babae na pinapakasal nyo sa mga lalaking of legal age. Na nalalagyan sila ng, ano ba yun? Implant para sa family planning. So, patuloy pa ba kayo nagde-deny na may child marriages na nangyayari sa So, nangyayari nga po ba? Nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan, Senyor Aguila? Mr. Kilario? Hindi po nangyari. Mr. Galanida, nangyayari po ba ang child marriages sa kapihan? Madam Senator, as far as I do not know anything about mayroong ganyan nangyayari sa kapihan. So, ang sagot po ninyo ay walang child marriages na nangyayari sa kapihan? Walang child marriages, Madam Senator. Kasi po, kung meron dapat yung mga parents mismo magko-complain kasi mga anak yun nila. Wala po. Miss Sa Janet, alam ko lang. sa pagkaalam nyo, isang tanong lang po ang akin, isang sagot lang po sa inyo. Hindi sa alam nyo, hindi. Ano bang totoong alam nyo? May child marriages ba o wala sa kapihan? Sir, Ma'am Janet, hindi pa po kayo. Mr. Galanida, mayroon ba or walang child marriages sa kapihan? As I would like to reiterate, as far as I know, wala po. Hindi ako nakasaksi ng anumang seremonya na nangyari doon. Mr. Chair, parang ayaw lang sabihin ni Mr. Galanida ng no, pero hindi rin sila hindi rin sila umaamin ng yes. Ma'am Janet, kayo po na sinabi ng ibang witnesses namin ay sarili niyong anak ay ipinakasal ng menor de edad. Nasabi nila, sinabi niyo sa kanila, ba't ayaw niyong magpakasal? Sarili kong anak ay ipinakasal. Kayo ma'am, anong sagot niyo sa tanong kong mayroon bang child marriages sa kapihan? Wala po, ma'am. Walang kasal sa Wala. kapihan. Bago ko huling tanungin si Karen Sanico, Mr. Galanida, ang impormasyon din po namin ay may 2 apo kayo na ikinasal din po sa minor sa kapihan. So kasama po ito sa dinideny ninyo. Ang masabi ko po, yung
walang kasalan, tulad ng sinabi ni Janet. Mayroon namang mga bata na hindi na, tulad sa kanya, hindi mapigilan natin na parang may pre-marital engagement na nila. So, kami mga parents, wala kami pong magawa. Well, Mr. Chair, bago ko huling itanong si Karen Sanico, i-obserbahin ko lang na yung muli, no, yung sa simpleng tanong ko, hindi po makapagbigay ng simple at diretsong sagot si Mr. Galanida. Ang huling tanong ko po kay Karen Sanico, Sir, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtetestimonya at pinaalala ko kayo, tulad nung sinabi ng chair sa lahat ng resource persons, you are under oath, Sir Sanico, meron po bang, sa kabila nitong lahat ng mga pagtestigo ng ating victim survivors, meron po bang child marriages sa kapihan? Wala po talaga, ma'am. Wala. Ay, okay, Mr. Chair. Sa ganyang mga sagot, I respectfully move to cite in contempt J. Renz Kilario, Mamerto Galanida, Janet Ahok, and Karen Sanico. I so move, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt Jerry Esquilario, Mr. Galanida, Karen Sanico, and what's the first name of Ahok? Janet. Janet Ahok. Is there any objection? Hearing none, the four aforecited personalities are hereby cited in contempt. So ordered. Kayo, Mr. Chair. Usaa, after this hearing, you take custody, physical custody of the four contemptees. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Mr. Chair, from the Department Yes, of Justice. go ahead. Mr. Chair, Yusik T. yes, Mr. Chair, maybe just request for the committee, for the Senate to allow the respondents who are cited in contempt to attend the hearings in the Department of Justice will be scheduled in 2 weeks. Yes, we will just make the necessary communication, and USAA will take care of the transportation papunta dun sa hearing ninyo. Okay, thank you, Ha? Mr. Chair. Thank you. And then, please make it fast yung proseso nyo. Mr. Chair. Thank you. Go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, kung may natitira pang DSWD National, meron pala akong isang huling follow-up question sa kanila. Mayroon po ba? Yeah, go ahead, Senator Risa. Ang tanong ko lang po, or baka pwede rin may input din ang Socorro MSWDO, kung yung mga miyembro ng SBSI ay ma-determine na naging biktima ng human trafficking, tama po ba na entitled din sila sa assistance at benepisyo mula sa gobyerno para tulungan